guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Scorpio. Scorpio, bago tayo mag-start ng reading, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo, Scorpio, sa mga nag-order po ng aking Power Stone bracelet. Actually, eto pong mga Power Stone bracelet ko, handmade ko po to. And then, talagang isa lang po talaga ang mga design niya, And then, nagtitira lang ako ng the same design sa akin para at least meron akong mapaggagayahan. Pag next time, merong umorder. Ngayon, Scorpio, yung iba sa inyo, hindi ko pa na-deliver yung inyong mga orders. So, doon po sa mga Scorpio na balak umorder ng aking Power Stone bracelet. Actually, yung mga Scorpio na repeater, binibigyan ko po sila ng regalo. Especially eto, Palo Santo, nilalagay ko po, gift ko po bilang pasasalamat sa inyo sa pagtitiwala niyong binibigay sa akin. Makikita niyo naman. At saka, ang bango-bango po nito, ang tamis-tamis ng amoy ng Palo Santo. Bibihira lang yung may ganitong klaseng amoy ng Palo Santo kasi yung iba halos amoy ng kahoy. Pero ito ho, nako, sayang hindi ko po maipaamoy sa inyo pero napakatamis na amoy po nito. At niririgalo ko po to sa mga repeater kong client. And then, meron din po ako niririgalong ganito na meron po siyang mga ancient design sa loob. Meron po siyang bato na citrine. Depende kung ano ang birth date nyo. So, gift ko po yan sa inyo. Then, pwede nyo po siyang gawing key holder. Pwede nyo po siyang gawing necklace kung gusto nyo ng may strap dito. Or pwede nyo rin po siyang isabit sa opisina nyo, na meron tayong, di ba, may name tag tayo, mga naka-strap. So, pwede nyo rin po siyang lagyan ng rosca dito at isabit nyo po doon sa inyong name tag. Ngayon, doon po sa mga mag-order ng outside Japan. Kasi kung sa inside Japan po kayo, 1 day lang po ang delivery. The next day, nasa inyo na po itong mga Power Stone bracelet ko. Pati na rin itong Palo Santo at itong gift ko sa inyo, kapag repeater ko po kayo. And then, syempre, lately po, maraming nagre-request po na gusto nila yung kanilang birthstone. So, gagawa po tayo ng design. Anyway, Scorpio, pag umorder po kayo, so, hihingin ko po ang address nyo. Kasi yung address nyo po, ire-register ko po yan sa post office. And hihingi po tayo ng tracking number. So, eto pong pinakapakete, kinukuhanan ko po yan ng screenshot at isisend ko po sa inyo para meron po kayong copy ng tracking number. Okay? And then pati yung resibo rin, naandyan po yung tracking number. So, kukuhanan ko rin po ng screenshot at isisend ko po sa inyo. Okay? Para matrace nyo kung nasaan ang pakete nyo. Para safe na safe. Okay? So, Scorpio, move on tayo sa inyong reading. So, Scorpio, as usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. So, Scorpio, marami sa inyo mga nag-send sa akin ng email at palaging ang sinasabi nyo na marami kayo nakakitang angel number at tinatanong nyo kung ano ang meaning yon. So, ngayon, sa reading natin, aalamin natin kung ano ba ang mga meaning ng angel number na nakakita nyo, which is, ang gusto nyo talaga is a money and career. And lalo na dito ngayon, graduation na. So, actually, kahit sa anumang bansa, graduation season na, di ba? So, katulad ng sabi ko sa inyo, last every year, na meron po akong isang company na, kumbaga, nakakontrata po sila sa akin. So, every ganitong klaseng season, graduation, so merong mga gumagraduate na mga estudyante at nag-a-apply sila sa mga company, di ba? Lalo na pag college, kolehiyo. Pero dito sa Japan, kahit na junior high school and senior high school, nagtatrabaho na ang mga Hapon, sa mga factory. So, merong factory nakakontrata sa akin yung boss doon. So, lahat ng mga nag-a-apply doon na tauhan, mga bagong graduate, binibigay nila sa akin yung birth date. At, kumbaga, hinuhulaan ko yun kung talagang naaangkop ba sa kanila yung trabaho, plus yung energy ng mga bagong aplikante. So, meron po akong ganong klaseng trabaho rin, At hindi nyo alam dahil dito sa Japan, hindi naman uso yung i-broadcast mo yung lahat dahil isa kang manghuhula. Yung ganon, hindi kasi uso doon katulad sa Pilipinas. Wala kasi dito yung parang takbuhan ng bayan. Hindi uso dito. Makikita mo yung mga bahay dito sa Japan, lahat sila kulob. Halos ayaw nila makapag-communicate sa kapitbahay nila. Iwas sila sa gulo.
Ganon sila. Kaya hindi sila masyadong, hindi katulad sa Pilipinas na bulgar, di ba? So dito sa Japan, tahimik ang mga tao. At as much as possible, ayaw nila makaistorbo sa kapitbahay nila. Kaya hindi sila nagbo-broadcast ng kung ano-ano. So, meron ako mga ganong klaseng kliyente. Kaya, yung iba sa inyo, huhulaan ko rin kayo na kung ano ba ang naangkop na trabaho nyo. Ano? Kasi mas maganda yon, at least nalalaman nyo kung ano ba talaga ang inyong kakayahan at kung nasaan ba talaga ang inyong motivation, ang inyong energy. So ngayon, dahil February 28, new moon, ang new moon kasi maganda dyan, gagawa ka ng affirmation. Okay? So anyway, ano ba ang ibig sabihin ng mga numero na nakakita mo, Scorpio, which is meron na tayong 37, 3 plus 7 equals 10. Okay? And third chakra, Archangel Chamuel. Which is yan ang solar plexus mo. Ano? Oh, mayroon pa lumabas. Oh, 15. Appreciation. Angel number 15. 1 plus 5, 6. 3, 30. Angel 10, 16. Bali, 16, 7. Tapos 7, 10. Bagsak din ito, 10. Okay. So, dito sa baraha mo, no, nagpapahiwatig ito ng pagbabago mo ng paraan ng unang-una, sandali lang ha, kuha lang tayo ng isa pang paggastos mo sa pera. Ano? So, nagpapahiwatig ito na meron ka sigurong pamamaraan kung paano mo ginagamit ang pera mo. At sinasabi nitong baraha na to, no, na ito ang magdadala sa iyo or hahantong ka sa pagtaas ng iyong magandang kapalaran sa pananalapi. Okay? Especially Scorpio, katulad ng sabi ko kanina, sa February 28, new moon. Okay? February 28, nakakonekta ka na ngayon sa mga higher beings. Hindi lahat sa inyo, yung iba. At malamang nakakakita ka rin ng butterfly. Okay? At baka siguro, kasi sabi nga ng baraha, higher beings. So, kung nakakakita ka ng butterfly sa labas ng bahay nyo, or let's say sa bintana, or hindi mo namamalayan, bumibili ka ng bulaklak para lang, kumbaga, gusto mong i-design sa loob ng bahay, i-decorate, pero may malaking meaning yan. Wala ka lang alam dyan. Okay? So, ibig sabihin, sinasabi sa iyo ng baraha dito na ikaw, Scorpio, nakakonekta ka na ngayon sa mga higher beings. Maaring sa gabay mo, or sa iyong mga guardian angel, kung ano ang paniniwala ang meron ka. Okay? At malamang na wala kang malay dyan. Pero Scorpio, ang malakas na enerhiya nito ang magdadala sa iyo sa magandang kapalaran. Okay? Yan ang sinasabi sa iyo ng angel number 37, angel number 15, 30. Ikaw nang bahalang mag-anja kung gusto mong i-add lahat, kung gusto mong one by one lang. Dahil ang kababagsakan din is angel number 10. Baka nakakita mo na angel number 10, 1, or angel number 0. Huwag mong ang tawag dito, i-ignore dahil 0. Malaki rin ang meaning ng angel number 0 sa iyo, si angel number. Kasi yung iba, focus lang sa, angel number 11, 11. Hindi lang ganun. Meron ding, hindi nga angel number 11, 11, pero the same meaning din. Okay, so, meron kang, hindi mo pa nailalabas yung pinaka-passion mo dito. See? Sinasabi na, yung strong will mo, kung ano man ang layunin na gusto mong mata mo, mapapasa kamay mo. Kaya makakabuti February 28, new moon, gumawa ka na ng affirmation mo. Pero masasabi ko, kasi sinasabi ng baraha dito, ang susi kasi dito, ang key, okay? Kung paano mo ginagamit ang kasaganaan na ipinagkaloob sa'yo ng universe, ng Panginoon, depende kung anong paniniwala ang meron ka, or ng gabay mo,
Scorpio, huwag mong isipin na dahil yan sa effort mo. Matatamo mo ang mga biyaya mula sa universe, sa langit, sa Diyos. Yes, oo. Pero combination yan. Combination ng iyong effort dahil passionate ka sa mga ginagawa mo, which is kung ano man yung ginagawa mo, maging trabaho man, maging hobby man, nauuwi rin yan sa pananalapi mo. So meaning, meron kang sariling effort, pero meron din binibigay na biyaya sa iyo ang universe. Dahil yung pagiging passionate mo, galing din yan sa universe. At ikaw ang Scorpio na konektado na kasi sa higher beings, so binibigyan kanila ng motivation. Or kung hindi naman motivation, magugulat ka na lang, talagang inspired ka sa mga ginagawa mo, sa everyday life mo, very, very energetic ka, no? Actually, ito rin ang pahiwatig ng baraha. And then, meron tayong appreciation na baraha. So, sinasabi sa'yo dito ng baraha, dapat ma-appreciate mo yan. Hindi yan dahil lang sa effort mo. Baka akala mo siguro, everyday ako gumagawa ng kung ano-anong, let's say, YouTuber ka. So, everyday akala mo siguro, dahil nag-upload ka, maraming mga nanonood sa'yo. No. Dahil binigyan ka ng universe, ng energy, and then, combination yan. Pinakinggan mo, pinadaloy mo ang enerhiya sa katawan mo at energetic ka. So, kung ano man yung natatamo mo ngayon, be thankful ka. Kailangan ma-appreciate mo. Dahil kung hindi ka marunong mag-appreciate yan, mawawala lahat kung ano man ang natamo mo. Kaya Scorpio, magpasalamat ka. Okay? Biyaya yan mula sa universe. Kaya makakabuti sa'yo na pasalamatan mo ang universe. Kasi health is wealth. Okay, so binibigyan ka nila ng healthy body. Kaya naman nagagawa mo kung ano yung ginagawa mo ngayon. At ang pananalapi mo, makakabuti na gamitin mo, give and take. Okay? Paikutin mo yan sa enerhiyang receiving and giving. In other words, Scorpio, ang yaman na natatamo mo ngayon, mahalagang gamitin mo yan para sa ibang tao. Hindi lang personal gain. Okay? Kung ano man yung natatamo mo ngayon, ikaw ang nakakaalam yan. So, sinasabi sa iyo ng baraha, tumulong ka sa ibang tao. Sayang naman kasi, di ba, dumadaloy sa iyo ang magandang enerhiya. Kaya, kung hindi mo padadaluyin ng ayon sa universe or sa Panginoon, sa Diyos, hihinto ang kapalaran mo dito. Tandaan mo lang yan, Scorpio. Okay? So, yan ang mga mensahe na binibigay sa iyo ng universe na wala kang malay. Bakit mo nakakita ang angel number 10, 1010, or angel 15? Baka yung iba sa inyo, angel number 6. Okay? Or 1 plus 6 plus 3, 9. Angel number 9. So, kayo nang bahala kung ano mga angel number ang nakakita nyo dito. Pero, yan ang sinasabi ng baraha. Kaya, paikutin mo yung mga nare-receive mong, natatamo mong blessings. Paikutin mo yan sa receiving and giving. Okay? Hindi lang yan para sa iyong personal gain. Kahit sabihin mo, maliit lang naman yung kinita ko, eto lang naman, ganyan-ganyan. Pero, the more na magbibigay ka sa iba, the more na babalik sa iyo ang blessings. Ganun ang mensahe sa iyo ng baraha. Yan ang sinasabi sa iyo ng angel number na yan. Kaya, huwag ka masyadong mag-isip ng personal gain mo. And Scorpio, huwag mo lang isipin na maging mayaman ka or yung iisipin mo lang yung pagpapayaman. Isipin mo kung paano mo mapapalaganap ang pagpapalang natamo mo sa universe, sa Panginoon. Okay? So, sa madaling salita, sinasabi ng baraha na may papasok pa sa yung pera dito. Meron pa, Scorpio. Hindi pa nagtatapos dyan. Kung sa tingin mo ngayon wala pa, may papasok sa yung pera. Malamang sa mga nakaraang linggo, nagsimula ka na, meron ka nang ginawang kung anong klaseng, anong ginawa mo. Then, magbubunga yan. Yan ang mensahe sa'yo.
yung iba sa inyo, kumikita na kayo, ano? Nahuhumaling na kayo doon. Kaya, kumbaga, hindi na kayo tumitigil sa ginagawa nyo. Talagang nagpupursige kayo, ano? Para, dahil naka-receive na siguro yung iba sa inyong Scorpio. Naka-receive na kayo ng kumita na kayo. Kaya naman, continue kayo. Gusto nyo talaga maging sunod-sunod. Oh, 6. See? Lumabas eh. 1 plus 5, 6. Angel number 6. Lumabas na sa'yo. Oops. 3. Angel number 3030. So, alisin mo yung 0, 3. So, meron kang 3. 63, 63. Tapos, 6 plus 3, 9. 99. Okay. Angel number 66. Angel number 99. Malamang, yan, ano nakikita mo. Angel number 21. 2 plus 1, 3. 333. Angel number 333. 333. Nagtalsika ng baraha. Then, angel number 5 and 4. Okay. 9. 9. 5 plus 4, 9. So, angel number 5, angel number 4, 5 plus 4, 9. And then, 10, 11, 12, 15, 21. Angel number 21. Alam niyo yung mga ganyang klaseng angel number, ano, hindi mo talaga pwedeng i-ignore yan, ano. So, talagang sinasabi dito na may papasok sa yung pera. Kaya yung iba sa inyo, pumasok na siguro, or nagsisimula na, ngayon kung ano man ang ginagawa nyo, dyan na, kumikita na kayo, or nakakita nyo na merong pagbabago, merong pag-asa. Or meron kang sinimulan na bagay at ngayon namumunga na. Kaya sinasabi sa iyo ng baraha, isa yung blessings. Kasi nirequest mo yan eh. Binigay sa iyo ng universe. So, eto na. Nagbunga na. Ngayon, ang kailangan mo lang, i-continue yan. Okay? Kasi binibigyan ka ng universe ng energy, nagiging energetic ka, nagiging passionate ka. Okay, then appreciate mo. Appreciate mo yung mga taong sumusuporta sa iyo. Okay? Yung nagaganap sa iyo, Scorpio, hindi yan dahil sa iyong pag-e-effort lang. Biniyayaan ka, niregaluhan ka ng universe. Kaya be thankful ka sa mga natatamo mo ngayon. Okay? Yan ang mensahe ng mga angel number sa iyo. Kaya huwag mong, Scorpio, huwag kang mag-isip ng puro sa sarili mo lang or kung paano kaya yaman. Instead, kung may taong nangangailangan ng tulong mo, na sa tingin mo naman na meron kang maitutulong, meron kang maishishare, huwag kang magdamot, tulungan mo sila. Katulad ko, sinishare ko about sa third eye, about sa Biblia, kahit sabihin mo, kasi meron ibang mga follower ko, sabi nila hindi nila afford ang magpahula sa akin, hindi nila afford yung pagbabayad sa akin. So, dito sa YouTube channel ko, sinishare ko. The same din sa mga tinuturo ko sa mga kliyente ko, yung mga binibigyan ko ng spiritual session, yung binibigyan ko ng tinuturuan ko kung paano mag-meditate. So, sinishare ko dito. Malamang ikaw rin, Scorpio, ganun din ang kailangan mong gawin. Mag-share ka. Huwag kang maging madamot. Huwag kang maging makasarili. Tandaan mo lang yan. Kasi ang blessings, anytime, Scorpio, mawawala sa iyo yan. Okay? So, mag-iingat ka. Huwag kang maging madamot. Sharing is caring. And ang pag-share mo, diyan mo pinapalabas ang love. So, ang love is heart chakra, which is yan ang pinakakailangan mong i-activate. Mahirap sa mga tao ang mag-activate ng chakra. And mas mahirap din na ma-align mo ang 7 chakra. Kaya kahit man lang sa heart chakra, heart, ayan o, nag-ano na para siyang nag-wifi dito. So, kailangan pagganahin mo ang heart chakra mo, ang pag-share mo sa mga tao, which is 3 plus 5, angel number 8 yan. So, darating sa iyo ang abundance. The more na magbibigay ka ng abundance sa ibang tao, blessing, mag-share ka, the more na bibigyan ka rin ng universe. So, si universe na ang magsusukli sa iyo. Kaya, tulungan mo yung mga taong humihingi ng tulong sa iyo.
Okay? Hindi naman ibig sabihin bigyan mo sila ng pera. No. Marami kang pwedeng itulong. Kahit sa words mo lang. Okay? Meron kang maitutulong na mga ganong klase. Kaya huwag kang mag-isip na puro sarili lang. Yung kumita. Gusto kong kumita, maraming pera. Dahil hindi yan ang mission mo rito. May malay ka man o wala, hindi yan ang mission mo rito. At kung gagawa ka ng kabutihan sa mga tao, matutuwa ang universe sa'yo, or baka yung iba sa inyo, gabay, kung naniniwala ka sa gabay, Archangel Michael, or mga guardian angel nyo. At lalong-lalo kanilang bibigyan ng biyaya. Okay? So, maaaring ikaw ang Scorpio na sumuko ka na. Dahil sa pag-aakala mo na hindi ka kakita sa mga ginagawa mo, yung iba sa inyo. Pero, alam mo Scorpio, kung naniniwala ka sa mga banal na suporta at mananatili kang positibo, ang iyong mga hiling dito, tiyak na matutupad. Sa pamamagitan ng kapanipaniwala mo, kung naniniwala ka lang naman, kung hindi ka naniniwala, mahihirapan ka dyan. Pero, may himalang may milagro. Okay? May ibibigay sa iyo ang universe as long as maniniwala ka. At pagaganahin mo ang iyong heart chakra, hindi yung pagiging madamot. At itong baraha, Scorpio, meron itong masasabi kong babala. Babala, which is angel number 4, pwede rin niya maging babala. Angel number 5, babala rin. 21, babala rin. So, 21, 5, 4, 9, 9, 10. So, 20, 40, angel number 40 ito. So, ang angel number 40, sinasabi kasi nito Scorpio, kapag nakita mo ang angel number 40, mahalagang ulitin mo kung ano man yung affirmation na ginawa mo. Kung hindi ka pa nakakagawa, then gumawa ka na. Yung iba sa inyo, kung hindi ka marunong mag-meditate, it's okay. Mag-pray ka na lang. Okay? Importante yon para kung ano yung pinipray mo, syempre, nalalaman ng universe na, na-appreciate mo pala yung binibigay ko sa yung regalo. Blessings. So, kailangan i-maintain mo, i-appreciate. Kaya meron ka appreciation na baraha dito. So, binibigyan ka dito ng angel number 40 ng self-confidence, which is konektado dito sa iyong third chakra, Archangel Chamuel. So, ulitin mo yung iyong mga affirmation. Kung hindi ka pa gumagawa or hindi ka sanay gumawa ka na. Pag-aralan mo yan, okay? Maintain mo ang positive image, okay? Kung ano man ang ginagawa mo, gumawa ka ng, kung ano bang ginagawa mo, na konektado sa ginagawa mo. Just like kung I'm a good tarot reader, yung mga ganun. Or I'm a good entrepreneur. I'm a good, dancer, singer, anything. Okay? So, sinasabi sa'yo dito kasi ng angel number 40 na mahalagang ulitin mo yung affirmation mo. Okay? Pag nakita mo angel number 40, yan na ipasok mo sa isipan mo, Scorpio. And maintain your positive image. Baka meron ka pang nakikitang mga sari-saring number, at 99, or simpleng 6 lang, 66. Pero ang 66 is 12 din yan. Diba? 6 plus 6, 12. And then ang opposite ng 12 is 21. So meaning talagang merong mga higher beings na kumukonekta sa iyo, inaalagaan ka. And then yung mga binibigay nila sa energy, napipick up mo yun. So nagmi-mirroring kayo. Okay? So, tinatanggap mo yung daloy na binibigay sa'yo ng energy, which is maganda. Okay? So, yan angel number 12. And then, opposite kasi nito ng 12 is 1 to 21. So, isa pang meaning yan, palayain mo ang mga negatibong emosyon mo at sumabay ka sa natural na daloy. Okay? Kasi sinusuportahan ka ng universe. At sumisimbolo rin kasi itong 21 at yung 12, 21, sumisimbolo yan ng pananampalataya. Okay, Scorpio? So, alam mo, Scorpio, siguro sa mga nakalipas, nakaramdam ka rin siguro ng stress, mga negatibong mga iniisip mo siguro, pero hindi mo kailangang mag-alala, which is normal lang naman kasi, tao tayo.
Okay? Kahit ako, nakakaranas din ako ng ganyan, Scorpio. Kaya hindi rin kita masisisi. Pero normal lang yan. Pero dahil nga ikaw ay konektado sa iyong gabay, sa iyong guardian angel, konektado ka sa universe, sinasabi nito na ikaw mismo, Scorpio, nagsusumikap ka na mapabuti mo yung sitwasyon mo. And then kasi ang universe ang nagbibigay sa'yo ng passion mo, ng interest, binibigyan ka nila ng motivation, pinapataas nila yung motivation mo. So, natutuwa kasi yung sa kabila ng meron kang negatibong pag-iisip, negatibong emosyon, aksyon, which is hindi mo namamalayan, binabago ka nila. Wala kang malay dyan. Pero, suportado ka. Sinusuportahan ka nila behind your back, behind the scene. Dahil, mahal ka ng gabay mo. Mahal ka ng universe. Baka yung iba sa inyo, Scorpio, chosen one kayo. Kaya, inaalagaan kayo. Pero, wala lang talaga kayong malay. Hindi pa kayo totally nakatulad ko na merong Christ consciousness. Wala pa kayo sa ganong level siguro. Kasi ang mga chosen one, may level din yan. Merong strong chosen one, merong strong chosen one. Depende kung gaano nakataas ang iyong vibration frequency. Kasi may mga tao na nakakapag astral projection which is sa 3D ka lang. Pwede kitang puntahan sa bahay mo. Ngayon, mataas na ang vibration frequency ko. Pero before, mga 10 years ago, na hanggang dito lang ako, hanggang sa mundo lang ako, punta ako sa Paris, na no need passport. Matutulog lang ako, higa lang ako sa kama ko, mag-astral projection ako. And then sa 4D rin, 4D dimension. Pero ngayon, mas mataas na. So, nasa above 5D na ako. Ngayon, pag nakataas ka na naman, pwede ka naman bumaba. Pero ang mahirap lang, yung nasa baba ka, ang umakyat ka. So, kailangan mo talaga ng paniniwala, pananampalataya. So, yun ang kailangan, kumapit ka. Ngayon, kung ikaw ang Scorpio na talagang nararamdaman mo, konektado na ako sa mga higher beings, celestial beings, sa mga gabay ko, or sa higher self ko mismo, kung gano'n ang iyong paniniwala, then, mag-meditate ka, mag-pray ka, i-open mo ang mga chakra mo, especially yung heart mo, na para mas mapataas mo ang iyong vibration frequency at mas ma-receive mo yung ibinibigay na mensahe ng universe. Kasi tingin ko sa inyo, yung iba, sinasabi niya spiritually awakened kayo pero hindi niyo nagiget ang angel number. So ngayon, ito ang ginagawa nating reading para magkaroon kayo ng idea. Okay? So, kung nakaramdam ka ng stress, ng negative na pag-iisip, overthinking ka siguro, huwag ka mag-alala. Okay? Sinusuportahan ka pa rin ng universe. At alam mo ba kung anong dapat mong gawin para tuloy-tuloy ang magandang daloy ng enerhiya mo, pati na rin yung pananalapi mo? Scorpio, sa pamamagitan lamang ng paniniwala mo sa sarili mo at sa universe. Actually, ito, third chakra, solar plexus mo yan. Self-confidence yan. Diyan mo mailalabas ang pinaka-creative mo. Katulad ko, nailabas ko yung creativity ko. Alam mo, hindi ako ginawa ng universe na chosen one para maging, ang tawag dito, parang maging supremo. No, ginawa nila ako para maging role model nyo. Ganon yun. Kaya kung ano yung tinahak kong landas, kaya nyo rin tahakin. Magagawa nyo rin yan. Yun ang mission ko. Ang dalhin ang langit dito sa lupa. At kayo, may kakayahan din kayo. Kaya hindi ako nagdudunong-dunungan. Dahil kung gagawin nyo, kaya nyo rin yan, Scorpio. Okay? At ako, hindi kasi ako madamot, kaya open ang chakra ko. Open ang heart chakra ko, Scorpio. Kaya tumaas ang aking vibration frequency. Kaya nakakarating na ako sa higher dimension, which is yun ang sinasabi ng universe sa inyo. So ako ang role model nyo. Okay? So hindi porket chosen one ako, magmamayabang ako sa inyo na parang ako lang may kakayahan. No. Pati kayo kaya nyong gawin ang ginagawa ko. Lahat tayo. Ang ano nga lang dyan ay kung pakikinggan nyo ang mga sinasabi ng gabay nyo or ng universe. Surrender kasi ang pinaka keyword mo, no, Scorpio. So, kailangan meron kang self-confidence, paniniwala sa sarili, paniniwala sa universe, sa kanila, sa gabay mo. Okay? At eto, pagpapanatiling kalmado ang pag-iisip mo.
dahil ang iyong kapalaran ay magsisimulang lumipat sa isang positibong direksyon. Lalo na kung ikaw ang Scorpio na sinasabi mo, wala ka pang magandang estado sa pananalapi, sa buhay mo, or sa kung ano man ang meron ka, then makakabuti sa'yo na gawin mo kung anong sinasabi ng mensahe ng barahang ito. Dahil tingin ko, hindi ka naman malulugi dito, So ngayon, Scorpio, move on naman tayo sa iyong business, career, kung ano man ang meron kang At panigurado ako, meron ka pa na-receive na mga angel number. Lalo na kung ikaw ang Scorpio na masyado kang nag-aalala sa iyong trabaho. Ano man trabaho mo, aalamin natin yan. Kung ano ba ang mga sinasabi ng angel number sa'yo. Alam mo yung may angel number, pwede kang mag-research sa internet, marami naman, nagkalat na ngayon ng impormasyon. Pero ang sasabihin ko lang sa'yo, Scorpio, hindi lahat ng angel number ay nasa internet. Bakit? Kasi gagawa at gagawa, lalo na kung ikaw ay konektado na sa iyong higher beings, magkakaroon kayo ng sarili nyong validation. Ikaw at ang gabay mo. Kaya hindi mo na kailangan mag-research. Ganun yan. Lalo na pag tumaas na ang vibration frequency mo. Dalawa. 42. 42 and 48. 424. So, 6 na naman. Lumalabas talaga sa'yo ang 6, Alam mo, ito, sinasabi nito, kailangan mong maging mapasensya, pagtsatsaga. And then 48. Angel number 48. Alam mo, ito na ang panahon para lumipad ka eh. Parang, kaya alam mo, gustong-gusto ko tong barahan to. Kasi ito yung ginawa kong design sa aking Teka lang ha. Sadali lang. Tingnan mo. Butterfly siya, di ba? So, yan ang ginaya ko. Yan ang design na ginaya ko sa aking Power Stone bracelet. Kasi, lalo na sa inyo, Scorpio, dito ko lang muna lalagay yan para, hindi nakakita. Diyan na lang. in love ako sa design ko. Yan ang ginaya ko. Dito ko binabasa yung inspiration ko. Malamang ikaw din, Scorpio, kung ano mga, hindi ko alam kung anong ano bang kakayahan mo, kahit hobby, kahit sa business, kahit sa trabaho. Hindi porket, Scorpio hindi porket may ginagawa ka na trabaho, diyan ka na lang. Meron kang iba pang idea, meron ka pang ibang kakayahan na maaring mailabas mo. So, kailangan dito sinasabi ng baraha na, ito na ang mga panahon mo na mamumulaklak ang iyong talent. So, huwag kang, halimbawa, after ng work mo, for example lang, Scorpio, hindi ko sinasabi, ito talagang gawin mo. Example lang, binibigyan lang kita para mag-iba ang iyong pananaw. For example, nagtatrabaho ka sa call center. So, after ng pagtrabaho mo sa call center, sa bahay, pwede kang gumawa ng anything. And let's say, eto, may bato, mag-ukit ka. Or mag-drawing ka. Anything. And tingin ko, magagawa mo yan as another sideline, as another business. So, lumabas na yun sa iyong baraha mo. A change in the wind. See? 12. So, naandito yung 12 natin at saka yung 6 mo. 6, 6, 6, 12. Triple 6 ka na and then dalawang 12 which is 3. Angel number 33. Yes. Okay, galing ng baraha mo So, sinasabi dito sa'yo na mamumulaklak ka at ang iyong kakayahan talaga mailalabas mo. At kailangan mo nang ilabas. Dadalhin niya sa'yo ng, kumbaga, yung hangin, dadalhin ng hangin sa'yo at mailalabas mo. At kung hindi mo mailabas, meron taong makakapuna sa trabaho mo, sa working place mo, na, si Scorpio, meron pala ganitong klaseng kakayahan, magaling pala mag-English, magaling pala sa semiconductor, magaling pala sa programming, may taong sa'yo, makakapuna. At ang mga gabay mo, sila ang kakampi mo kasi. Tinutulungan ka nila.
tinutulungan ka na mailabas mo yung bagong talent mo, tinutulungan ka nila para mapansin ng ibang tao rin yung angking kakayahan mo. Okay? Kaya Scorpio, kung susundin mo ang iyong intuition dito, at kumilos ka ng bold, but not ang tawag dito, not disrespectful naman, Never ending story 37. Lumabas na ang 37 mo. Bingo. Ayan, 1010, angel number 1010. Ang galing ng baraha mo, ha, Virgo. So, kumilos ka ng bold sa mga panahon na to. Malamang na makakakita ka talaga ng magandang resulta sa loob ng trabaho mo, or kung hindi man sa trabaho mo, magkakaroon ka ng panibagong idea na ay meron pa pala akong ibang mapagkakakitaan, meron pa pala akong ibang kakayahan. Kaya nga lang, alisin mo ang hiya. Okay? Baka ikaw ang Scorpio na mahiyain, takot ka siguro makipag-communicate sa tao, takot ka sigurong, let's say, makapag-negotiate. So, merong tao na dadalhin sa'yo ang gabay mo na siya ang makakapuna sa'yo. Na, let's say, parang si Moses. Si Moses, hindi siya magaling sa public speaking, di ba? So, sabi ni Lord, okay, Moses, hindi ka magaling sa public speaking, gamitin mo yung kapatid mo na si Aaron. So, yun ang ginawa ni Lord. So, malamang, ganun din ang sa'yo. Hindi ka si Moses, kasi, para katulad ka ni Moses, hindi ka katulad ni Aaron. So, merong tao na, sige, ikaw dito gumawa, tapos ako na lang ang mag-negotiate. Ako yung sa labas, ikaw ang sa loob. Yung mga ganun ba? So, kaya masasabi ko na siguro ikaw ang Scorpio na mahiyain, hindi magaling sa public speaking, pero merong dadalhin pa rin sa'yo ang universe para mailabas mo ang angking talino mo, which is, pero ang pinakakailangan dito, dahil meron kang angel number 3737, so sinasabi, kumilos ka ng bold. Ito na yung right time, ito na yung divine timing, kasi konektado ka na sa universe, at yun ang kailangan mong ilabas ngayon dito. At Scorpio, kung nais mong magpalit ng trabaho, if ever, okay, or meron ka mang ginagawa, gusto mong mag-switch ng niche, this is the divine timing, right timing na ito sa'yo. Kung gusto mo magpalit from security guard to, let's say, mag-abroad ka, anything. Kasi you have to be bold. You have to, this is the time na para pwede ka nang mag-step out sa comfort zone mo. It's time to fly. Okay? Huwag mong isipin na, hindi, dito na lang ako. Bagay lang sa akin sa factory. Bagay lang sa akin sa harap ng conveyor. No. You have to fly. Okay? Ang kailangan mo lang dito, tapang, self-confidence. At kung hindi mo ilalabas yan, self-confidence mo, sino maglalabas niyan? Okay? So, yan ang sinasabi sa'yo. Kaya, makakabuti sa'yo na hikayatin mo ang sarili mo at magbalik tanaw ka sa mga kaganapan na meron ka at alamin mo kung ano ba ang pangunahing kaalaman ang meron ka pagdating sa pagbabago sa buhay mo, sa trabaho mo, sa pananalapi mo. Everything, lahat sa buhay mo. Bumalik ka sa isang hakbang, pag-isipan mo ang iyong sarili. At pag-isipan mo kung ito bang trabahong ginagawa mo, tunay bang nakakatulong sa'yo? Tunay ka bang, kumbaga, pag pinagpatuloy ko pa after 10 years, after 15 years, or after ng siguro, pag tumanda na ako, ganun. Meron ba akong matatamo dito? Mag-grow ba ako? Kailangan mag-isip ka na doon sa ganun pa lang, So, alam mo, Scorpio, ang gagawin mong trabaho, kung ano man yan, isa rin kasi yan sa mission mo. Dito sa lupa. Okay? So, Scorpio, sa career mo, gawin mo kung ano ang nais mong gawin. Pero isipin mo at tanungin mo ang sarili mo kung ano ba ang akma sa'yo. Kung ano ba ang bagay na kailangan mong gawin at gustong-gusto mong gawin. Pero syempre, meron tayong law, heaven's law. Huwag kang lalabag sa heaven's law. At least, meron din tayong, meron din tayong batas dito sa mundo. So, kailangan, yung both na yan, huwag kang lalabag dyan. Diba? But, be bold. Yan ang sinasabi sa'yo ng mga angel number.
Actually, yung angel number 48 din eh. Eto rin, no? 424. So, kailangan yung mga binibigay sa yung mensahe ng universe, kailangan na pipick up mo yun. So, Scorpio, ang kailangan mo lang dito talaga, be bold. Okay? Alisin mo yung pagiging mahiyain mo. Last card. Imagine. 20. Kanina nag-add tayo umano ng 20, di ba? So, dito, 40. Kasi 10, 20 plus 10, 30. So, angel number 30, nakakita mo ba? Alam mo yung mga angel number, kailangan minsan i-add mo rin yan. Ano? Pero meron sinasabi nila, ang angel number 1, 11, 11, or 311, or 2, 211, di ba? Kasi mga master number yan. 1, 2, 3, master number. Yung iba, sinasabi na huwag mo nang i-add kasi master number. Pero gamitin mo ang intuition mo. Walang fix kasi yan. Okay? It's about you and your gabay. It's about you and about universe or sa Panginoon. Kung sino man ano man ang relihiyon ang meron ka, ano bang pinapaniwalaan mo, nasa sa iyo yan. Gamitin mo ang intuition mo at magtiwala ka na kaya mong gawin. Alisin mo yung takot kasi ang takot ang nagpapahina sa iyo ng loob dito, Scorpio. Pag puno ka ng takot, paano mo mailalabas ang kakayahan mo dito, Scorpio? Yun lang yan eh. Okay? So, sinasabi sa iyo ng baraha ng mga angel number na kung ano man ang gusto mong gawin, maging trabaho man, kung ano man hobby, na tingin ko yung hobby mo, yung trabaho mo, kukonekta kasi yan sa pera mo, sa pananalapi mo. So, meaning, kung ano man ang gusto mong gawin at kung saan ka motivated, kung saan ka inspired, kung ano talaga yung pinaka nais mo talagang gawin. Let's say, galing ka sa abroad na masukan ka ng trabaho. Tapos gusto mo, ay, uwi na lang ako sa Pilipinas at magtitinda na lang ako ng ganito, ganyan, mananahin na lang ako. Okay lang yun. Pero huwag kang umasa na sa simula pa lang kikita ka. But kailangan nga dito maging bold ka. And then, huwag mong kakalimutan yung batas. Batas ng langit, batas ng lupa. Okay? Alam mo yan mga advices na masasabi ko talaga sa'yo, Scorpio. And ako, karamihan kasi sa mga nakakausap kong patay, last time nag-upload ako niyan, di ba? Pick a card na mensahe mula sa inyong mga pumanaw na mahal sa buhay. Baka yung iba sa inyo, yung gabay nyo is yung nanay nyo, lola nyo, lolo nyo, mga namatay nyo, mga pumanaw na mahal nyo sa buhay. Which is, yung iba talaga nagiging gabay natin. Yung iba, hindi nyo kilala, ay, lola ko pala ang gabay ko. Hindi nyo namamalayan yan. Pero, alam mo, bilang psychic medium, may kakayahang kumausap sa mga patay, yan ang palaging sinasabi nila sa akin. Wala na silang pakialam sa pera, no? Pero, ang gusto nila, yung mamuhay ka dito sa lupa, na gawin mo ang gusto mo, kung saan ka inspired, saan ka motivated, pasayahin mo ang sarili mo, and hindi nila gusto na mag-sacrifice ka. Kaya, pag nakakausap ko mga patay, palagi nilang sinasabi ganyan, gawin mo ang gustong-gusto mong gawin na magpapasaya sa'yo, pero tandaan mo lang na may batas ang langit, ang mga kabanalan, at syempre meron din batas ang lupa. Kaya as long as na meron kang righteousness, okay yan sa universe. Walang problema yan. Tuloy ang tulong nila. Pero pag naligaw ka, hindi ka naman nila totally bibitawan, pero magkakaroon na kayo ng disconnection. Kaya, yun lang ang pag-ingatan mo. And, ano ba ang dapat mong gawin kapag nakita mo ang mga angel number? Teka lang. Kukuha tayo para meron kang panibagong pananaw. Okay? Na hindi mo makukuha yan sa ibang mga tarot reader. At ganito ang mga ginagawa ko sa mga kliyente ko. Kailangan nyo talaga ng enlighten. Ma-enlighten kayo. Satori. Satori ang tawag dyan sa Japanese Buddhism word, which is awakening, understanding. So, bibigyan ko kayo ng Satori. Ano ba ang kailangan gawin ni Scorpio kapag nakita niya ang mga angel number? Okay, ano ba ang dapat gawin ni Scorpio? Pahingi ng baraha. Okay, thank you. Okay, thank you. Yan. Oops. Your hard work is paying off. New moon in Capricorn.
The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. Parehong Capricorn. And then don't let your past hold you back. South Node. South Node. And then a time to give rather than take. New moon in Virgo. And surrender to the divine. Full moon. Lumabas sa'yo ang full moon. So, eto. Pag nakita mo ang angel number, una, humarap ka sa buwan. Pwede kang full moon eh. Dalawa ang full moon mo and then dalawa rin ang new moon. So, new moon, February 28, new moon yan. So, gumawa ka ng affirmation. And then, during ng full moon naman, alisin mo na yung mga negative thoughts mo. Okay? Pero, ang pinakaunang gawin mo dito, siguro hindi mapapalipas mo to eh. Kailan ba ang araw ng new moon? Kailan ba ang araw ng full moon? Mapapaligtas mo. Okay. So, para madali lang dahil ang mga tao nahihirapan sa mga ganyan. Once na gumising ka na sa umaga, okay? Madali lang itong bibigay ng baraha. Actually, hindi ako. Baraha. So, sinasabi dito sa inang baraha, no? Dahil meron tayong South Node, don't let your past hold back na baraha, which is eto, sinasabi sa'yo, na paggising mo sa umaga, humarap ka sa araw, sa madaling araw, ha? Paggising mo, and open your wide arms. And batiin mo ang universe. Batiin mo ng good morning. O kaya ang gabay mo, kausapin mo sila. Okay? Kung sa tingin mo, lola ko pala ang gabay ko. Lolo ko pala, tatay ko pala. Okay lang, kahit sino yan. Kausapin mo. Good morning, tay. Good morning, lo. Good morning, mama. Ganon. Okay? Hindi mo sila naririnig na nagsasalita ng good morning dahil hindi ka naman marunong mag-telepathy. It's okay. Basta sila naririnig ka nila. At masaya sila sa ginagawa mong ganon. So, kausapin mo sila kahit hindi sila mag-response. Later on, after na sa kaganyan mo, marinig mo na lang parang may mga ganyan. Okay, magpaparamdam sila. Then, pangalawa, linisin mo ang kama mo. Yung sarili mong kwarto, kung meron kang sariling kwarto, and then yung bintana mo. Okay? Pagising mo sa umaga, para kang sundalo, di ba? Kailangan ligpit mo muna yung higaan mo. Yan ang i-maintain mo. Ang malinis na paligiran, gustong-gusto yan ng mga Holy Spirit, mga banal na kaluluwa. Ang maruming bahay ay mga marumi, mabaho, madilim na kwarto, ayaw yan ng mga banal na kaluluwa, mga higher beings. Ang lumalapit dyan, yung mga dark entities. Kaya, panatilihin mo na malinis ang kwarto mo, punasan mo, maaliwalas ang bintana, as much as possible kung meron kang bintana. So, yan ang gawin mo, no? Linisin mo yung iyong kama at yung bintana or yung mismong kwarto mo. Or kung ikaw lang mag-isa dyan sa loob ng bahay mong yan, yung buong bahay mo ang linisin mo. And then pangatlo, bago ka matulog, ipikit mo lang muna ang mata mo at bumulong ka. Sabihin mo sa universe 3 times ang salamat, salamat, salamat. Or thank you, thank you, thank you. Thank you, universe. Bahala ka na kung English ka, kung Tagalog, Bisaya, kung ano bang lengguwahe ang meron ka, it's okay. Basta magpasalamat ka. Okay? And then, sa February 28, bibigyan ko lang kayo kasi meron tayo dito new moon. So, February 28, kung ikukumpara mo yan sa araw ng full moon, ang new moon kasi, yan ang mga oras na hindi tayo nagdadala ng labis na enerhiya. Pero, mayroon pa rin hindi nakakitang negatibong enerhiya sa mga oras na yan na hindi mo namamalayan. At magandang araw ito para magsimula ka. Yung pagsisimula ng bagong bagay, pagtatakda ng mga layunin mo, or magandang idea sa mga araw na to, no? Na linisin mo yung iyong emosyon, yung gawin mo, na humahad lang para mag-start ka ng gusto ko ano man yung layunin mo. So, kailangan palagi kang aware kung ano ba talaga ang gusto mong gawin. At kapag meron kang naramdaman na, parang gusto kong mag-drawing, parang gusto kong magtahi ng mga tela-tela, kahit wala kang makina, kamayin mo lang. Basta pag meron kang naramdaman na isang bagay, try mo lang. Okay? Yun eh. Kasi doon nag-i-start. Kasi once meron kang, kasi binibigyan ka ng universe dito ng idea, ng lakas. Which is tingin ko yung iba sa inyo Scorpio,
may takot kayo. Takot na, ay, bibili ako nitong ganito. Let's say, bibili ako ng ganitong material. Mabibenta ba? Basta gawin mo kung ano yung pinagagawa sa ng universe. Okay? So, Scorpio, pasensya na at may pumasok na akong client at stop na tayo. Hanggang dito na lang, Scorpio, ha. So, sinabi ko na sa inyo kung ano ang dapat yung gawin at nasa sa inyo kung gagawin o hindi. Basta, hinatid ko lang sa inyo ang baraha. Ang mensahe ng baraha at ang mensahe ng mga angel number na nakikita nyo. So, kung naka-resonate ka, Scorpio, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung sa tingin mo, ay, etong angel number 666 na to, yung angel number 12 na to, 10, meron ako sariling validation, then, ikaw na lang ang mag-validate. Walang problema yan. Dahil ikaw at ang gabay mo, or ang universe, ang merong connection. Ang akin, naghahatid lang ako ng mensahe. Just in case na wala kang idea, baka meron kang idea, makakuha ka ng idea sa reading na to. Okay? And then, Scorpio, kung gusto mo naman ng personal reading, okay, hahalukay natin ang sarili mong enerhiya, yung sa'yo lang, hindi dito. Okay? So, kontakin mo lang ako, pinapop up ko naman ang aking Facebook account, ang aking email address. Okay? At ang way ng payment ko, kung nasa abroad ka, PayPal or Western Union. Kung nandito ka naman sa Japan, Furikomi ang tawag dyan. Okay? So, Scorpio, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.